Hindi pa opisyal na nagsisimula ang campaign period sa Pilipinas, pero painit ang diskurso sa mainstream media at lalo na sa social media. Paano nga ba natin malalaman kung ano ang totoo at ano ang fake sa mga impormasyon na nakikita at nababasa natin sa internet? Ano nga ba may tutulong ng bagong labas na Ethical Guide for Filipino Journalists ng National Union of Journalists in the Philippines sa usapang ito? Kasama natin ngayon para sa isang malalimang talakayan ang National Chairman ng NUJP na si Jonathan De Santos. Tayo na sa isang malalimang talakayan, tuloy po kayo sa loob ng press room. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa Press Room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang issue ng ating bayan kasama ang ating mga reporters at newsmakers ng ating bansa. Ako po, si Romel Lopez, ang Regions Editor ng Press1.ph at kasama po natin dito sa loob ng Press Room ang ating Pulitzer Prize winner at columnist and editor-at-large ng Press1.ph. Manny Mogato. Lumogs. Magandang araw, Romel. At inaanyahan ko ating mga taga-subaybay na manood at makinig sa araw na ito dahil mahalagang usapan na naman to ng mga journalism. Maganda dahil social media pinag-usapan natin. Siyempre, someone youthful ang kasama natin ngayon dito. Ang in charge po sa Press1.ph social media channels and digital content po natin, si Nico Balbedina. Hello, Nico. Hi, good day Sir Romel, Sir Manny. Yun nga, tama yung sinabi ni Sir Manny. No? Importante ito, i-invite natin lahat ng viewers na i-absorb kung ano yung mapag-uusapan natin today. Oo, sa kaalaman po ng ating mga listeners and viewers, akala nyo ngayon lang bumabalik si Nico, pero parating behind the camera po yan. Nakakasama madilim behind the camera. Gusto ko maliwanag. Yan ho ang aming editor at kung nagugustuhan nyo yung mga edits, at yung even yung mga sound effects ng podcast ito, kay Nico Hulat galing. Right. So, rin po ang anak ng isang alamat na parating binabati ni Manny sa kanyang kabilang programa. Mag-hello ba siya mamaya, Nico? Malalaman natin mamaya. Pakilala na natin ng yung panauhin natin. Yung idol natin. At dahil nga about social media at mga digital media, siyempre kasama po natin dito yung ating colleagues sa industriya sa online journalism, ang NUJP National Chairman. Nagbabalik po sa loob ng press room, Jonathan De Santos. Hello, John. Welcome back. Hello, maraming salamat sa pag-imbita at I'm glad to be back. Looking forward po sa napakagandang discussion na naman. Magandang araw. Hindi pa nagsisimula yung official campaign period. Wala pang substitution no? Pero grabe na ang balitaktakan. And to think, ang election na to ngayon of course limited ang face-to-face interaction, di ba? Hindi tayo makakita ng mga politikong biglang humahalik ng baby or biglang yayakap ng isang matanda at umiiyak, di ba? Wala tayong mga ganung klaseng drama makikita ngayon. Pero dahil nga limited ang face-to-face interaction, mas tumindi naman ang online interaction. So ano mga naobserbahan nyo, gentlemen? Unahin natin si John. John, anong naobserbahan mo sa inyong end sa Philstar or yung mga kwento rin mga kasama natin sa NUJP? Anong naobserbahan nyo sa ingay online? Dati pa naman medyo yung comment threads, mainit talaga yan, pero ngayong election season, parang mas uminit siya at dumadami na rin yung mga posts na kahina-hinala, na parang tungkol sa mga goal ng kung sino. Magtataka ka rin kung saan galing yung ganitong impormasyon. At kumakalat nga talaga siya. Ikaw, Mogs? Alam mo, kung dati nang merong false information, yung tinatawag na disinformation sa social media, mas matindi ngayon. Kasi nagiging partisan ang labanan, masyadong polarized na ang ating society, minsan yung Twitter at yung Facebook nagiging kulay pink. Tapos minsan naman nagiging pulang-pula, So parang dalawa lang yung naglalaban sa social media na maingay. Minsan pa nga Mogs, berde kahit wala pa yung berde. Oo, pero hindi tayo sigurado kung tatakbo yung berde,
Kaya palagay ko yung mga dating berde naglilipatan sa pula. Oo. Kaya tingin ko kaya mas maingay at mas masaya dahil nagbabangayan yung dalawang kampo. Ikaw ba, naaway ka, no, Mogs? Ikaw, nasampulan kayo, no? Away online. Hindi ka naman nag-aaway, pero inaway ka. Pagtripan yan si Sir Manny. Share mo nga yun, Mogs, sa ating mga listeners and viewers kung ano nangyari sa'yo. Hindi, ang subject ng aking Facebook post si Pangulong Duterte. Oo, parang di ata nagustuhan ng mga taga-suporta niya. Kaya nireport ako en masse. Kaya dahil sa pagkaka-report, sinuspend ako ng Facebook ng ilang araw. Hindi mo ma-access na account mo, no? So, hindi ko magamit yung account. Yung actually account ko, buhay naman siya. Kaya lang hindi ako mapag-comment. Hindi ka makapost. Hindi ka makapag-share o like, no? Kumbaga, sir, pinatahimik ka ng Facebook, ano? Oo, parang na-penalize ako. Kasi naman, yung pangalan ko ron hindi ko pangalan Alamat ka kasi doon dati ang probinsyano yung dating mo dati doon so, yun, nireport namin sa Facebook at yun, nabalik sa totoong pangalan ko na. Kaya medyo safe na tayo. Sa mga listeners at viewers po natin, no, si Nico kasi ang in charge po sa ating mga social media channels sa Press One and even our YouTube channel. So kaka-launch lang po ng aming TikTok account. Kasi naglilipatan na rin yung mga netizens natin doon. Siyempre mga kabataan natin nandoon. So we want to reach them out. So ano bang naririnig mo, Nico, yung mga usap-usapan sa TikTok? Aside siyempre doon sa mga nakakatawang mga posts at mga video sa TikTok. Dagdagan ko yung yung sinabi mo, sir, yung mga tao ngayon nasa TikTok na yung mga kabataan, mga netizens, pati mga politiko natin. Di ba? Kasama na rin ang mga politiko, yung mga political operators. Yung makinarya nila, nandun sa loob. Dinadala nila doon. Grabe, kasi this past few weeks, magmula nang nag-start ang Press One na maging fact-checker din, maghanap ng mga false information online. Inumpisahan ko na rin maghanap sa TikTok. Since yun na nga, may mga nagsasabi, di ba, na natatalo na ng TikTok ang Facebook, no? So bakit nga naman hindi nila papasukin ng TikTok? Diba? So iba-ibang style ng fake news ngayon. Sa kabilang banda, iba rin yung style ng pangangampanya ng political content pagdating sa TikTok compared sa Facebook. Matindi, iba, ang laki ng differences. Pero bakit ganun katindi ngayon, no? John, Mogs, di ba sa experiences natin nung nagko-cover tayo sa mga political campaigns, even 2019, 2016, or even before that, 2013, yung midterm elections din noon. Parang ngayon ba naging parang na-normalize na yung pag-employ ng disinformation as a method of campaigning? Siguro, oo. Kasi parang, sabi ng mga disinformation researchers, no, parang serbisyo na rin siya ng ilang ahensya or ng ilang siguro political strategists. Kasama na siya sa menu of services na ino-offer nila. So, actually in 2019 maraming kampo ang gumamit ng ganyan tactics. So pero feeling ko din kaya rin medyo lumilipat ang mga tao sa kunyari sa TikTok dahil medyo naghihigpit kahit paano ang Facebook sa mga networks na ito, mas nakuhuli na nila at mas costly na raw ngayon mag-run ng troll campaign on Facebook. Mogs? Alam mo, hindi naman bago itong disinformation, yung propaganda, no? Lalo sa politika. Wala pang social media, marami ng ganito, no? Minsan nung naalala ko nung unang panahon, nung siguro hindi pa kayo tao. Ganun ka na ba nakatanda, Mogs? Magpapakalat yung isang kampo na si ganitong kandidato nag-back out na. Hindi na takbo. So, pag kumalat yan, siyempre, yung mga taong bumoto sa kanya, manghihinayang, no?
kadalasan yan, yan ang mga black propaganda nung unang panahon. Right. Pero nung nauso yung social media, mas naging madali, no? Nagsimula actually yan nung 2010, kung tutuusin, no? Kasi may mga social media accounts na nung 2010. Right, oo. Nagsimula na yung, pero at that time, puro propaganda lang. Oo, hindi outright na talagang... walang negative propaganda, no? Walang siraan, no? Nung dumating si Pangulong Duterte noong 2016, nandiyan na yung black propaganda, no? Sa mga politiko. At naging laboratory nga yung Pilipinas ng mga disinformation na operators, no? Yung Pilipinas kasi ang pasimuno niya, no? Na ginaya doon sa Amerika kaya nanalo si Donald Trump. Right. Siguro hindi nila matanggap yun, no? Pero talagang kumbaga sa global infodemic, kung may pandemic, no, may infodemic. Talagang patient zero Pilipinas. At si Pangulong Duterte ang naging role model sa ganyang klaseng kampanya. Pero kung babasahin natin din sa history, no, di ba? Ito, si Nico hindi pa buhay to nung lumabas tong libro to. Malabas mga edad natin, wag na. Puro mga nakalabasan, no? Pero di ba, meron tayong, alam ni Mogs to meron daw isang sundalo na nanalo raw ng maraming World War II medals. Pero yun pala, yung mga medals na yun, di ba? So, ginamit din yun, di ba, sa kampanya niya. So, ito, nababasa to ni Nico kasi isa sa mga fact-checkers ng Press One si Nico hunter to ng mga, mga for fact-checking. So, nakita mo rin yun, Nico, no, na kahit na ipalabas na as a book, na dispute and may official report ang United States State Department na yung mga medal na hindi totoo. Pero di ba napapansin mo, kung napapansin ko rin, inuulit-ulit pa rin. So parang gumagana pa ba ang fact check kahit na nandyan na nga at sinabi na hindi totoo, ang sasabihin, bias naman yung nagsulat ng libro So ano napapansin mo online, Nico? Alam mo sir, hindi tulad nung unang panahon, nung panahon ni Tito Manny, hindi tulad ng panahon na yon na ang ginagawa ng mga nagpapakalat ng propaganda ikinakalat lang, no? Ngayon makikita mo pati yung tinuturuan din nila yung audience, yung public, kung paano i-absorb yung propaganda. It's mas delikado kasi dati basta ipopost lang nila, ilalatag lang nila, bahala na kayong lunukin yan. Pero ngayon tinuturuan nila yung mga tao kung paano i-digest yun. Paano ko nasabi yun, may mangilan-ngilan tayong post na nakikita na instead of bastang magbigay ng propaganda, ang laman niya, sinasabihan niya yung mga supporters nila dun sa propaganda na yun, na ganito ang isasagot niyo kapag sinabi sa inyo na fake news yan. May mga ganun na tayo. May training na. In fact, no, isa sa mga bukang bibig ng mga fact checkers natin, tsaka ng mga citizens na alam yung difference ng fake news sa hindi fake. Lagi nilang sinasabi, anong source mo dyan? TikTok, Facebook, gano'n. So, may kumakalat na tutorial, na kapag nilinyahan ka doon ng gano'n, sasabihin mo, primary source ko ang ganito, pero secondary source yung iba. Yan, ang sinasabi pa nila, syempre, kapag video, mas kapanipaniwala yun, kaya ako nasa TikTok. Diba? Pero hindi nila, yun yung mga tinuturo nila, no? Kasama pa sir, sobrang kakaiba na rin kasi dati yung mga chismis na pinapakalat sobrang simple. For example, yung binigay na example ni Sir Manny na sasabihin lang itong kandidato nyo, nag-back out na, umanap na kayo ng iba. Ganun lang kadali Pero ngayon, ang style ng mga fake news, nagpapakalat ng fake news, mahahaba. Kilo-kilometro yung mga yung mga explanation, di ba? Parang minsan may pinacheck tayo na ewan ko, more or less siguro mga nasa 2,000 characters yun. Effort, mahaba. Tapos, ikaw, as someone na hindi alam ang difference ng fake sa isipin mo, ito mahaba to, pinaggugulan ng oras to. Sigurado, totoo to. Diba? So, ganun maliban dun sa mismong propaganda at dun sa mismong fake news, kakibat na rin nun yung tutorial o ipagturo nila sa tao na ganito nyo kailangan i-absorb yung fake news. Right. Mabuti na highlight ni Nico yung sasagot niya yung pag-evolve na rin ng mga nagpapakalat ng disinformation. Kasi I would like to pivot to this discussion naman na nabanggit na rin ito ni Mog sa yung nakaraang podcast natin with Prof. Danny Araw na at alam din ni John ito kapag panahon ng eleksyon, yan ang Pasko ng mga hausyaw o yung sinasabi natin mga fly-by-night ng mga journalists.
At lalo na ngayon sa age of sa digital age na hindi lang mas mabilis yung pagpapakalat ng disinformation, parang mas mabilis na rin syempre yung pagpondo ng disinformation because of the digital age. So paano natin ngayon lalo na sa NUJP, John, paano ma-control or paano natin malalaman, paano natin may educate yung ating reading public na itong mga nagpapanggap ng mga journalists na to, alam na natin na campaign season journalists lang to, biglang bumubuntot-buntot sa mga local politicians at ginagawang alternative source ng kanilang ikabubuhay yung noble profession ng journalism. Good question yan. Actually, hindi lang naman sa panahon ng election. Kumbaga, yung reputation kasi natin as journalists, yung credibility natin as journalists, parang binibuild natin yan through time. So, makikita rin natin talaga sa kunyari kung ang politiko ay may track record, ang bawat media practitioner meron din naman yung track record. At doon mo siya makikita na parang bakit parang biglang bumabanat ito, ano kayang ang motivation nito, no? O kaya bigla siyang suddenly very critical yung reports nitong actually marami dito kolumnista no, mas madalas na kolumnista ang kasi mas may freedom din sila na bumanat, no. Pero kailangan din natin tingnan kung ano yung naging past stories nito, ano yung simulat niya kino-cover niya. Kasi minsan nga ganyan, no? Minsan biglang susulat ka ng something na wala namang kinalaman sa'yo pero biglang interesado ka doon. Kaya, So usually dati may mga nakita nga ako dyan parang nasa tourism siya dati kasi nga nasa probinsya. And then all of a sudden, ayan na, pinupuri na yung mga proyekto ni local official, bigyan na-highlight na kagad yung mga gawain niya. Diba? Ito yung mga nabanggit din ni nasabi dito ni Mogs. Unfortunately, Mogs, no, lalo na sa panahon natin ngayon, because of the pandemya, mas vulnerable sa mga temptations ang mga provincial journalists. Kasi nga yung mga kasama natin na magtatrabaho sa radyo at community newspaper sa probinsya, halos walang sweldo yan . Minsan nga sila pa pinaghahanap ng ads ng kanilang dyaryo, di ba? Tama. So talagang nabablur yung ang role nila as a journalist and as parang salesperson, no? So mahirap yan kasi kakaroon ng minsan conflict of interest, di ba? So iba ang karamihan ng may-ari ng media sa probinsya politiko o kaya mga negosyante. So ang gusto nila pagka may kalaban sila, mapanatong may kalaban nila. At kung mapanatan sila, didepensahan mo. Right. Kaya minsan nagiging delikado ang buhay ng mga kasama natin sa probinsya dahil akala bias sila dun sa politiko, no? Sa may-ari ng radyo o dyaryo dahil amo nila yun diba? So talagang mahirap ang sitwasyon, no? Mahirap maging profesional sa trabaho natin kung ikaw nasa probinsya dahil isang kahit isang tuka Diba? Correct. Mabuti na banggit ni Mogs yung salitang bias doon sa kanyang sagot kanina. Gentlemen, dahil nabanggit naman ni Nico kanina na tinetrain na rin yung mga followers ng mga ng mga influencers ibalik natin yung favor. Paano natin i-educate yung ating mga manonood kapag sinabi na yung binasang fact check article bias kasi bias yung media kaya mas reliable, kaya yung sinabi ni Nico kanina, mas reliable yung video at sa YouTube at TikTok. So, paano natin sasagutin yan? Siguro ibabalik pa rin tayo sa tanong na ano yung source mo? Paano mo nalaman yung sinasabi mong alam mo? No? Kunya, sa fact check article yan, required tayo na ilagay yung source natin. Kailangan natin magbigay ng context doon sa claim at kung bakit siya false, bakit siya misleading. So, yun yung pinakamaganda nating guide na may format siya, tapos may requirements para pumasa siya bilang fact check. Kumbaga, yung fact check article mismo, may checklist yan para mag-qualify siya sa fact check.
At yun na rin yung pinaka-assurance natin na legitimate nga ito. Kasi kinukuha sa fact check yung yung original source ng material. Hindi lang yung pinasa-pasa na. Kasi minsan pag napasa-pasa meron tayong alam naman natin na pag pinasa-pasa minsan nagbabawasan o nadagdagan yung impormasyon. Kaya hindi na accurate. Sa akin, sir, siguro beyond dun sa the usual na collect, collate, and consolidate your facts. Na kunyari, may nabasa ka medyo kaduda-duda, hanapin mo yung story na yun sa mga ibang sources. Siguro meron ding personal aspect kasi pagdating sa pagtuturo sa ibang tao kung paano bang i-discern kung fake bang news or hindi. Ang problema kasi sa fake news ngayon, umiikot siya sa Facebook, sa social media. Tapos lahat yung social media kasi na yan, mga echo chamber kasi yan. Right. Diba? So, kahit naniniwala ako na tayo as an institution, as journalists, as media workers for the media, members of the media, kahit anong effort natin na maglabas ng mga PSA, kung paano mag-decipher ng fake news, ganyan-ganyan, paano mag-discern ng fake news, ganun. Hindi nila mababasa yan hanggat nakakulong sila dun sa echo chamber na yun. Tapos tayo, as mga taong medyo nakakaintindi or nakakaalam ng mga differences ng mga yan, may responsibility tayo sa mga friends natin. Yung ibang sinasabi nila, unfriend mo na lang kapag nabibwisit kang puro fake news, ganyan. Pero hindi ako naniniwala dun Kasi, yun nga feeling ko responsibility natin yun as kahit di tayo close sa kanila bilang Facebook friends at bilang friends natin sa social media, na at least itry na ilabas sila dun sa echo chamber na. So far, sir, magmula nang nag-start tayo sa fact-checking endeavor, ng Press One, nakailan na rin ako may mga nakikita na rin ako mga friends ko na dating talagang alipin ng fake news, tawagin na natin gano'n, na nag-uumpisa na medyo mainis o kaya nagigets na nila yung difference ng puti sa pula, so yun, kahit anong effort natin kasi to educate, sir, hanggat hindi nila nakikita yung materials na niluluwa natin, wala ring useless, kumbaga. Pero di ba, John, parang nagtataka rin ako di ba? Tayong mga journalists, talagang we were educated na pag nagsulat ka ng balita, kasi kailangan may primary source ka And as editors, si Mogs, naging editor din yan As editors, pag may binato sa yung balita, kahit galing yan sa iyong pinaka-trusted or even award-winning journalist, ipa-fact check mo rin yung gawa niya So we had to, parang we're reinventing the wheel. Nag-fact check, gumagawa tayo ng article for fact checking alone, when in fact, na dapat, yung fact check kasi is ingrained sa system ng journalism, sa news writing kasi if you notice, nung 2016, start nung 2016, even nakita nyo sa narrative ni Donald Trump at ni Duterte, pareho ina-attack yung credibility ng mga news organizations. Kaya tuloy, yung trust and reliability sa news organizations ay bumababa. Fortunately, here in the Philippines, hindi umiepekto kasi according sa mga recent studies, naniniwala pa rin mga tao when it comes to information, pumupunta sila sa mga news organizations. Nakabawi na nga tayo ng kaunting trust from parang 28% last year, nasa 30 plus na tayo, Right. Medyo mas mababa siya din the global average, pero at least siguro this shows na mas conscious na yung mga tao sa pag-trust ng news from social media. Bumalik ng kaunti tiwala sa atin. Siguro partly din dahil sa pandemic, dahil maraming kumalat din na fake news niyan right. Kunyari, magandang cure to for, kunyari, onions. Pag kumain ka onions, hindi ka So medyo siguro mas concrete yung danger ng fake news dahil sa pandemic na parang, baka magkasakit ka pala pag mali yung sinundan mo. Right. Kasi yung mga tao ngayon bumabalik na sa trusted media sources like yung GMA, ABS-CBN at kasi dati naniniwala sila sa Facebook parang mahirap pag doon ka lang naniniwala Correct. Talagang maliligaw ka so talagang bumabalik na sila sa mga trusted news organization. Magandang
signal yan, no? Magandang indikasyon yan. Mabuti nabanggit mo, Nico, yung yung echo chamber. Paliwanag ko lang kaunti bago kita pasalitain. Yung echo chamber ko kasi para kang nakaharap sa salamin, parating mo lang sinasabing pogi ako, maganda ako. At ang naniniwala, ikaw lang din. So nangyayari po dyan, pag nasa social media kayo, kung ano lang ang parating binabasa yung klase ng materyales, yun ang natutunan ng program ng Facebook or ng Twitter or ng YouTube. At dahil yun ang paborito yun lang din ang parating binibigay sa inyo. So kung parating mga fake news o mga disinformation lang or mga pro or anti lang binabasa nyo, yun lang parating nakikita nyo. Kaya nga may nagtanong sa akin estudyante ko, sir, paano nyo lalabanan yung algorithm para hindi maging echo chamber yung sarili nyong timeline? Sabi ko, di magbasa ka from both sides. Sa academic discipline, yan, si Mogs natuturo rin sa School of Journalism sa UST, di ba? Kailangan nakikinig tayo sa both sides. And also, yun ang discipline ng journalism, di ba? You have to get both sides. Na hindi lang parati isang side. And in fairness, sinabi ko yun sa mga kamag-anakan ko, bakit daw natin hindi ini-interview, Mogs, dito sa podcast, yung senador na parating nakatabi sa presidente. Sabi, mag-attempt na tayo mag-email, hindi tayo sinasagot, kasalanan ba natin yun, di ba? Oo, isa yun sa lagi ko narinig. Ang media daw bias. Kasi hindi daw ini-interview yung mga politiko na yan. Hindi nila alam na ang hirap hanapin yung mga yan. Bukas naman ang pintuan ng media, di ba? Lagi naman tayong welcome eh. In fact, kapag sila nagsabi, sige, interviewin nyo ako, siguro mag-aaway-aaway pa yung mga media na yan. Sila lang yung ayaw magpa-interview, kaya nagmumukha tuloy bias ang media kasi wala tayong makuha from them na straight from their mouths. No? Tapos dagdagan ko rin yung sinabi mo, sir, about the echo chamber. Yun nga ang ganda nung analogy mo, sa salamin na paulit-ulit mo na sinasabi. Binabato lang niya sa'yo kung ano yung sinasabi mo. Kasama na rin dyan, sir, yung siguro dagdagan ko lang din. Since chamber siya, tapos parang imagine mo na lang na magbabarkada kayo na isa lang yung pinaniniwalaan nyo, tapos sigawan lang kayo ng sigawan. Yun lang yun eh. Ang algorithm kasi ng social media, maliban sa pagbibigay sa'yo ng mga bagay na sa tingin nila ay magugustuhan mo, base sa mga una mong nagustuhan, base sa mga iba mo nilike, ina-agree, ganyan, igugrupo ka rin nila sa mga tao na feeling ng algorithm na makakaintindihan mo, na magiging close mo, no? So, kung nagkaroon ka ng nagpakita ka ng signs ng isang tao na nagsisend ng fake news, isasama ka niya sa mga tao na nagsisend din ng fake news. Batuhan lang kayo ng batuhan ng fake news na hindi nyo alam, kayo lang pala yung nagkakaintindihan. So, hindi nyo nakikita na si ganitong senador pala, may ganitong ginagawa, si ganitong kandidato pala, may ganitong ginagawa. Same goes din, no? Ako, feeling ko, tayo, since may mga kanya-kanya rin tayong mga paniniwala, may mga kanya-kanya rin tayong echo chambers na napupuntahan. Right. Tama. Kaya mag-iingat tayo dapat doon. Oo, so dapat maingat din tayo doon. Tama rin. Ang ganda na sinabi mo na ganun nga, paano makakatakas dun sa echo chamber na Di magbasa ka from both sides. Actually, ako, ang isa sa mga lagi ko sinasabi, kasi feeling ko dapat given na yun na talaga magbasa ka from both sides. Ang sarap naman sanang sabihin ng sa tao na paano ba makatakas Di umalis ka sa social media. Hindi naman pwede. Hindi naman pwede yun. Kahit paano natin gusto sabihin kasi ang mundo nasa social media na kahit paano natin i-deny Sinabi mo rin yun, Nico, yung responsibility natin kasi if we leave social media sa mga highly misinformed and disinformed, ano na lang paglabas natin dyan? Kasi mga totoong tao to, nakikita natin behind the screens So makakasalubong mo yan. Kaya ako, nagugulat ako, honestly, John, no? Mogs, Nico, nagulat ako, may taong naniwala talaga na yung sa sinabi ni VP Lenny Robredo na 40 times 4 is equal to 1,600. Sabi ko, ang una ko kagad tanong, seryoso ka? Oo, napanood ko yung video Hindi napanood mo yung buong video. Ginanong ko talaga. Kasi tinanong ko, hindi ako makapaniwala. May totoong video ba? Gumanon siya. Sabi ko, spliced yun. Tapos nung sinabi ko sa kanya, para siyang na ice bucket challenge sa itsura niya. So sabi ko, ganito katindi yung danger kasi talagang iniisip nila na talagang totoo yun. So, tama yung sinabi mo, Nico, hindi tayo dapat aalis sa social media. We should not leave yung mundo ng social media to those who would like to control the narrative. Tama. Tsaka, yun nga, di ba, kung ikaw kindergarten teacher ka, di mo naman iiwanan yung classroom full of kindergarten students. May responsibility talaga tayo sa natin sa mga kasamahan natin. Kaya, sige Mogs. Ang danger kasi dyan sa echo chamber, akala nyo kayo ang majority.
Right. Tama. Kasi yun ang narinig mo, yun ang nakikita mo, akala mo lahat ng tao, yun ang maniniwala. Kaya akala mo, yun ang tama. kayo. Tama. Yun ang danger. Paano ngayon, John, magiging malaking tulong itong bagong labas na ethical guide for journalists? Lalo na at merong mga items doon about about interviewing mga politicians, especially during elections. Kasi kailangan malaman din ito ng ating mga kababayan, even ordinary citizens, na ang industriya natin may sinusunod na pamantayan, may ethical guidelines. Hindi naman kagaya ng, may narinig ka na bang ethical guidelines for bloggers? Wala ka nang narinig na gano'n, di ba? Wala namang National Union of Bloggers in the Philippines. Wala namang gano'n di ba? So, ang industriya natin highly professionalized. At ito nga, itong bagong labas na ethical guide for journalists, multi-sectoral to, di ba? Nagkaroon ng consultation para ma-draw up itong kumbaga bagong Bible on ethical guidelines for Filipino journalists. Pwede mo share sa mga listeners natin yan? Ano kasi to, no? Basically, ang pinaka-pinaglalaban natin dito ay yung idea na self-regulated tayo ng industry. Kasi ayaw natin na, let's say, magkakaroon ng government agency or magkakaroon ng, kunyari, some licensing office para sabihin na, ito lang ang legitimate na journalist, no? Kumbaga, meron tayong kaisahan or parang may agreement tayo na ganito natin gagawin yung trabaho. At ganito natin masasabi na legitimate tayo or ganito natin masasabi na proper yung ginagawa natin. Ano naman yan? Actually, na-bring up yan sa huling episode, no? yung on ethics, na tinuturo naman ito sa school, sa karamihan, at tinuturo din naman sa mga newsrooms natin. Pero ano kasi siya, madalas makakalimutan natin or pag kunyari nag-field na tayo, biglang, ay parang hindi naman pala sakto dun sa, itong sitwasyon na to, parang hindi naman to covered nung code of ethics na yun, ano? So ang ginawa namin, humingi kami ng input from colleagues natin and from journalist groups para makuha yung mga, ano ba ang mga dilemmas na inaharap natin? Ano ba ang mga common situations na medyo difficult decisions na hinaharap natin? Kunyari, may nag-offer sa'yo na libreng trip. Ano ba yun? Okay ba yun or not? Yung mga ganong minsan kasi mahirap humindi, mahirap tumanggi. Yun lang, parang reiteration lang siya nung mga alam na rin dapat supposedly natin. Tsaka may mga case studies kayong nilagay doon na guide kaya nagustuhan ko yun dahil magandang, I think it's high time din na merong ganitong libro na magamit sa mga journalism schools. And this is free to download, kaya yung mga mamayan, ordinary mamayan, pwedeng basahin yun at makita nyo na ito yung pinagpamantayan namin bilang mga journalists. Actually, helpful nga yun, ano? Kasi kung titingnan siya ng audience, parang makikita nila na, baka hindi naman sila biased. Baka meron lang, kunyari, in journalist, meron lang verification process na sinusunod, kaya ganito yung angulo na nakuha or baka kaya ganito yung, let's say, rating dito sa post na ito na, misleading pala, ganyan. Hindi naman natin goal na mang-away or anything like that. Ano pa rin, verification at truth-seeking pa rin naman ang profession natin. And I think, Mogs, kailangan din malaman ng ating mga audience na iba yung opinion sa news. Correct. Ikaw, kolumnista ka So, kaya ikaw nababanatan na bias ka. So sabihin nila, yung mga balita ng press one bias. Kagaya nitong discussion natin yun, di ba? Mga views ito we're not doing news here. So kailangan educate din natin yung public tungkol doon. Kasi pagka column, opinion yan, so may sarili kang pananaw, may sarili kang perspective, no? Pero pagdating sa news, no? Dapat wala kang kinikilingan diyan. Kung ano lang nangyari, no? Parang based on facts, no? Yun lang dapat yung binabalita mo. Walang emosyon, no? Kaya kung tutuusin, parang boring yung news Tama yan. Naalala ko, ako kasi, since ako yung bunso dito sa kwentuhan natin ngayon. Ikaw ba? Share ko lang So, nag-aaral kasi ako ng journalism ng college. Naalala ko, bago ako mag-college, yan din ang parang sobrang excited ako kasi exciting itong itong aaralin ko. Tapos pagpasok ko sa career, exciting din to, ganyan. Pero tama si Sir Manny late ko na-realize na hindi pwedeng may emosyon, so wala excitement
Di ba? Talagang boring ang pagbabalita kung as is mong gagawin. Kung gagawin mo siya by the book. Correct. So, yun din yung sana maintindihan ng mga viewers natin na medyo hindi pa naiintindihan sa ngayon. Right. Iba yung nature ng ginagawa natin. Tulad ko, member ako ng media pero hindi naman ako masyado nagsusulat. Hindi ako pero ina-uphold ko pa rin as much as possible. Try ko pa rin i-uphold yung ethics na ina-uphold ng mga taong katulad ni Sir Romel, ni Sir Manny, tsaka ni Sir Jonathan. Mabuti na sabi mo rin yung about sa pangangailangan ng publiko na maintindihan pa yung role ng media, no? Kakatapos lang mag-celebrate ng Global Media Information Literacy Week mandated talaga ng UN and sa mga schools sineselebrate yan. Ngayon po kung di alam ng ating mga listeners and viewers, ang media information literacy tinuturo lang yan for 1 sem sa senior high pa. Pero nakikita nyo naman, Manny, John, Nico, na sa panahon ngayon, I think people really need to be media literate. Maintindihan kung ano ba ang role ng media in a democratic society, how media produces the news and gathers the news. At yun, kagaya ng pinaliwanag ni Mogs kanina, media literacy na yan. Iba ang balita sa opinion. Iba, kasi unang-una sa lahat, di ba, ang media, it's not fiction. At syempre, hindi dapat peppered ng iyong mga views and opinions ang binabalita mo. Kung ano nakita mo lang, yun lang yun. Yun ang iba. Parang vlog, di ba? Yung vlog, sarili mong sarili mong opinion yan, di ba? Tama. Sarili mong pananaw ang nasa vlog, di ba? Parang column din yan. Kaya, maraming kang makikita na biased ang media. Pero pag tinanong mo kung anong biased yung media, naalala mo yun, John, sa ABS-CBN franchise hearing, nagreklamo yung biased daw kasi hindi na-cover yung kanyang feeding program. Oo, meron kasing ganong perception minsan na kailangan parang minsan PR yung tingin sa atin. Hindi naman yun ang purpose natin. I mean, maganda kung gumawa siya mabuti, good for him. Pero hindi ibig sabihin na kailangan ibalita natin at pag hindi natin ibinalita yun ay may bias na tayo against them. In the first place, dapat naman talaga ginagawa niya. Baka may mga ibang mas malaking issues na dapat ibalita. Kunin ko yung opinion nyo rito dahil mga editors din kayo, Manny, John. Sa experience nyo, pagka mga ganyan, bakit hindi nyo inilabas yun? Maganda naman yung balita na yun bakit hindi nyo ilabas? Lalo na ngayon sa online, hindi tayo limited ng space. Hindi kagaya sa TV at radio may airtime. Hindi kagaya sa na merong physical space ng papel. Sa online, ang dami mo pwedeng ma-produce na pages, di ba? Web pages. So, mga ganun, bakit hindi natin, pag pinadala sa atin yung press release, yung invitation ng politiko na i-cover yung kanilang feeding program or na nag-inaugurate sila ng bagong project, bakit hindi na ilalabas? Ano may sasagot nyo ron? Isa lang sagot dyan, Romel. Kasi ang media for public interest. Right. Yung media is for everyone na dapat totoo, dapat para sa good at welfare ng karamihan. Kung good at welfare ng politiko yan, hindi yan pong media. Dagdag ko lang din, totoo, wala namang limit sa space online, pero limited pa rin ang resources natin. Kunyari, ilan lang ba ang magsusulat? Ilan lang ba ang magre-report? So, syempre, kailangan pa rin i-budget or kailangan pa rin i-allocate yung tao mo, yung resources mo sa mga storya na mas marami ang mag-benefit. Kung pagbibigay lang yan ng bigas, baka may ibang storya na mas malaki na dapat ibigay mo yung konti na nga lang tayo di ba? Hindi naman pwedeng lahat papatulan natin. Correct. So yun, sa perspective ng editors, ganun. Ako siguro sa perspective ng reader, ano ba naman mararamdaman mo kung pagbukas mo ng diary, bili mo ng diary, ang headline, feeding program ni Congressman ganito, ganyan. Di ba? Kabahan ka na kung ganun yung headline natin. Either walang nangyayaring maganda, na yun na yung pinakamagandang nangyayari. Or talagang may tinatago. Di ba? Kasi yan, kasama rin ako sa tingin ko, Sir Jonathan. Tama yung, may resources pa rin tayong ginagastos kahit online. Pero kasama rin kasi sa tinitipid natin dyan yung attention span ng audience natin. Napasok din doon sa sinabi ni Sir Manny na yung public interest, anong ikabubuti nga naman. Imagine mo gigising ka sa umaga, sir. Tapos ang blow by blow coverage na maririnig mo galing sa mga idol mo sa TV.
ng mga reporters, ang feeding program niya, anong kinain, anong inulam, ilan ang kumain sa feeding program, di ba? Hindi siya, wala siyang magagawa for the public, malaman mo man siya or hindi. Di ba? Siguro pa baka masar ka pa, no? Tama. Oo. Alam mo, tingin ko, iko-cover ko lang yung feeding program kung may nalason eh. Yun, sa pa yan. Kaya kung habang nag-feeding program, pero isipin ng public dyan, kasi bad news, kaya it makes, pumasok agad, naging newsworthy. Actually, hindi ho yun. Ang point ni Mogs doon is, para sa kapakanan ng mga publiko, baka mamaya hindi lang yun ang feeding program, di ba? So may iisip ng mga tao. Yung pala, maraming barangay siyang pinuntahan, di ba? Namigay din siyang feeding program. So, it concerns again public good. Kaya kailangan maisama rin yun. So, pero pwede ko rin maisingit dyan, kasi minsan, hindi nga kinocover yung feeding program ng mga politiko. Bakit minsan yung mga kasal ng mga politiko kinocover? Public interest kasi... Sorry, nagpapaka-devil's advocate ako rito. Sa answer, importante. Ako ewan ko, feeling ko marami magagalit sa comment section na sasabihin ko. Pero, importante yun kasi kung kunyari yan, mga kasal o kaya hiwalayan ng mga politikong mga may asawa, ganyan. Kasi kung ano yung nangyayari sa buhay nila, malaki yung effect sa kung paano nila pinapatakbo yung mga opisinang hawak nila, di ba? Kunyari ako, sino bang mas gusto mo maging mayor mo, yung bagong kasal ba o yung bagong hiwalay sa asawa? Diba? May effect yun sa kung paano nila patatakbuhin yung trabaho nila. O yung maraming asawa. O yung maraming asawa. Siguro din kung siya, kunyari magiging alliance siya ng dalawang malakas na political families, yan medyo interesting din siyang tingnan. Mga ganun. Especially sa perspective ng dynasties, no? Lalo na sa probinsya. Malaking balita yun. At I think naging usapan din ito nung naalala nyo yung isang party list congresswoman na pagkalaki-laki. During the pandemic, kaya naging tanong, ang nabasa ko pa kamag-anak niya, pera naman namin yun Pero again, di ba, nasa may code of ethical standards of public officials, yung pagagastos ng malaki, lalo na sa panahon na ang daming nawalan ng trabaho, maraming nagugutom, di ba? Siguro mas maganda na, sige, gastusin yung sarili yung pera, pero kailangan pa ba natin i-broadcast yun? Di ba? So yun yung mga kailangan mga itanong Kaya po yung mga viewers natin, isipin nyo na, sabi ko nga mga nagtanong sa akin dati na, akala nyo ba ganito kadali yung journalism? Akala nyo ba ganito kadali maghanap ng isusulat na balita? Na akala nyo pinatawag lang kami sa isang handaan o isang lunch ng politiko. Isusulat na namin kagad kung anong gusto nilang sabihin, di ba? Hindi ganun yung ating pinagdadaanan sa newsroom. So, yung mga ingay na nakikita natin ngayon sa social media, I think makaka-apekto to, no? Sa darating na eleksyon. At nakikita natin na patuloy pa rin yung gera, if I may use the word, for attention. Kasi yung mga micro-influencers and even the trolls want to monopolize yung usapan. So paano natin to mahaharap bilang mga journalists? And siyempre, paano na rin itong ating mga listeners and viewers magiging mas discriminating sa kanilang kinukonsume online kasi parati natin sinasabi, you are what you eat. So kung ano rin yung kinukonsume mong information online becomes who you are at mag-shape din ng iyong magiging decision sa 2022. Gusto ko lang balikan, Romel, yung Code of Ethics na ginawa ng NUJP, no? Right. Kasi importante rin na malaman ng publiko, ng ating mga mamayan, na ang mga journalist hindi santo. Right. At hindi perpekto. No? So, dahil balita, naghahabol ka, so maaaring magkamali ka ng detalye, spelling ng pangalan, di ba? So, maraming pagkakataon na mali ang impormasyon na binibigay ng ating mga reporter, ng ating mga journalist. Dalawang bagay kasi yung disinformation at misinformation. Pagka sinabi mong disinformation, deliberately, minimislead mo yung mga tao na mali talaga to, alam mo mali, pero sinunod pa rin para maligaw yung mga tao. Pero yung misinformation, hindi mo sinasadya nagkamali ka. No? So, anong gagawin ng dapat ng mga journalist pag nagkamali? Nasa Code of Ethics natin na pag nagkamali tayo, aaminin natin at tatama. Right. Automatic dapat yun.
Kaso lang, minsan may mga ibang na either papanindigan nila yung istorya na mali or biglang mawala na lang yung istorya. Hindi siya nakaka-serve sa credibility ng media. Tama si Sir Manny na dapat aminin mo agad. At kung pwede nga, ganun kalaki yung pag-amin mo na, erratum, mali kami, we're very sorry, we'll try to do better. Kasi, hindi pwedeng galing na galing tayo sa sarili natin. Parang kung paano natin bina-verify news, dapat ganun din tayo ka-ready na itama yung sarili natin. Right. Alam mo, kasi hindi nyo inabot ko na typewriter pa, no? Tsaka dyaryo nung unang panahon. Ano yung typewriter, Mogs? Hindi ko talaga inabot yun, sir? Vanilla, no? Alam mo, pagka headline, no? Mali pala headline. Pagkatama ng dyaryo, yung erratum, nasa loob na pagkaliit-liit. Parang nahihiya siyang nagkamali siya, no? Pero dapat hindi gano'n, no? Ngayon, iba na no? Kung nagkamali ka, aminin mo. Correct. Sorry ka, no? Actually, because of social media, mas nababantayan ang mga journalists ngayon. Di ba? In a way, nakakatulong din sa ating trabaho yun dahil they look up to us and they expect something of high caliber from us. Dapat maganda yung ating ginagawa. Kaya, binabalikan din tayo. Pero unfortunately, meron mga tao na nakakita ng isang mali. Okay, therefore, dahil nagkamali ka, bias ka. Hindi ka dapat pagkatiwalaan. Yun ang hindi maganda doon sa usapan. Tama yung sinabi ni Manny, hindi tayo mga santo. Lalo na hindi tayo santo papa na infallible. Pero kung kung maalala nyo, this week ba yun or last week, may isang radio station na umamin na nagkamali yung report nila. At sobrang pinuri nga sila na parang dapat ganyan, dapat aminin nyo at sorry kayo. I think magandang example yun at baka sundin nga yun ng iba pang mga colleagues natin moving forward. Jonathan, kaya lang napansin ko, no? Nag-story na nga yung radio station na yan. Kinabukasan, ang dahil pa rin nag-share ng maling impormasyon. Yun ang mahirap Kaya nga tinatawag siyang infodemic kasi parang virus Dahil nailabas na. Kumalat na So kung nakikita natin yung nangyayari ngayon dito sa coronavirus pandemic, ganun din yung nangyayari sa infodemic na kahit na meron ng vaccine, ayaw yung ba mag-vaccine So nandiyan yung fact check. Ayaw pa rin nila maniwala sa fact check, di ba? Kasi mas credible daw ang TikTok. Tama. Yun din yung dagdagan ko, ganda na sinabi ni Sir Manny na-inspire din ako doon na hindi tayo santo, ganyan. Although may kaakibat na minsan may kaakibat na pagka-celebrity status sa pagiging member of the media, kailangan pa rin natin kasi may dahilan kung bakit tayo may pangalan 'di ba? Isa na rin yung sa mga mga guide natin sa mga manonood, mga nakikinig sa atin na para din malaman kung fake or kung katiwa-tiwala ba yung binabasa ng story. Hanapin niyo yung pangalan ng nagsulat. Yan, importante yan na yung kung sino man yung nagsulat nun, hindi siya nagtatago. Kasi kung nagsasabi ka ng totoo, bakit ka magtatago diba? Tapos, yung mga taong yan, kaya rin may pangalan yan sa mga storya nila kasi they stand by their stories. And kapag nagkamali sila, alam nila na pwede silang habulin. Alam nila na responsibility nila na magsabi ng totoo. Okay, gentlemen, final question. Kung kayo ay kakausapin ng inyong kamag-anak na masyadong nang naniwala sa mga kinukwento na exploits ng isang kanyang politiko at sa tingin niya na ito'y tama at sinabi sa inyo ito yung kanya nakita, how do you advise them to consume information and look for other information other than yung fact-checking? Okay, other than yung primary sources. Talagang ayaw niya maniwala. Talagang saradong isip niya. Siguro, ito based on personal experience ko to, kaya tinatanong ko sa inyo. Kasi sinabi ko na hindi mo binasa, hindi mo pininiwalaan yung court decisions, even mga libro na isulat, lahat daw yun bias. So talagang literally, may cognitive dissonance na May confirmation bias na siya na ito lang ang totoo. Ito lang ang version ng katotohanan na paniniwalaan ko. Nangyari din yan sa isang kakilala ko na hindi naniniwala na totoo ang pandemic, na may virus na kumakalat. Na hindi naniniwala na kailangan natin vaccine. Na ang isa pang sinabi, yung vaccine daw, lahat, pag tinarak daw, either, totoo sinabi niya, magiging zombie tayo, or magiging fertile tayo, magiging mababaog tayo lahat. Ang daming mga ganun. So, parang may pattern
na sarado na yung mga isip eh. Ano yung mabibigay ninyong advice? Kapag isang mahal nyo sa buhay, yung ganyan na ang pag-iisip niya because of sa mga nabasa niya online. Siguro naunahan ko na para matapos tayo na yung mga experts yung nagsalita, hindi hindi yung Nauna yung bunso. yung bunso na nagsalita. Maganda yung tanong kasi ang perspective kamag-anak eh. So meron na agad na personal touch yung issue. 'Di ba? So siguro yun, we tap into the humanity in them. No? Again, balik ako yung sinabi ko kanina. Tanong natin agad, saan mo nakuha at kanino? Bigyan mo ako ng pangalan. Kasi feeling ko naman, kung kunyari, ikaw, di ba? Ikaw, kuya, ikaw, tito, tita, kanino ka ba mas maniniwala? Diyan sa walang pangalan na yan, o sa akin, nakilala mo na for as long as you remember. No? Kanino ka ba mas maniniwala? Ano bang mangyayari sa akin kung magsasabi ako ng kasinungalingan sa'yo? Anong makukuha ko kung uutuin kita? Compared sa kung anong makukuha nila kung uutuin ka nila. Diba? Ako, pag naniwala ka sa akin, wala namang mangyayaring maganda sa akin. Wala rin namang mangyayaring pangit. Maniwala. Pero sa kanila, kung maniwala ka, mananalo sila sa eleksyon, magkakaroon sila ng pera, marami silang mga kalaban na mapapatay or malulubog sa kalimot. No? Pero kung sa akin ka maniniwala, tito, wala namang mangyayaring maganda sa akin. Eh. So, ang mangyayaring maganda, nasa sayo na yon na pumili ka, nag-decide ka on that day to try something outside your comfort zone. No? Kung doon naman tayo sa mga hindi natin kakilala, no, na nagko-comment sa mga post natin na ikaw, bayaran ka, dilawang ka, gano'n. As much as gusto ko sa kanilang sabihin na punta kayo sa bahay ko, makikita niyo wala akong pera. kung nabayaran ako, hindi sana hindi ganito yung tsura ko ngayon. Ganun pa rin eh. Kailangan lang talaga natin ng pasensya siguro. Lagi ko sinasabi, huwag nating sukuan. Tapos itanong pa rin talaga natin, hingian natin sila ng dahilan at ng pangalan. Kasi kapag nakuha natin yun, no, nakuha natin yung kung ano bang dahilan nila, bakit nila pinaniniwalaan yun. Tapos kung ano yung dahilan ng mga tao, ng mga source nila, kung bakit nila nasabi yun. From there, makakahanap tayo ng ng common ground na relatable sa atin at sa kanila on a human perspective. No, bilang tao, hindi bilang political animals, hindi bilang dilaw o pula. Bilang tao, no, makakakain ka ba ng masustansya 6 years from now kung shinare mo yan, mga ganung bagay. Yun tama. Siguro susunod ako kung age yung batayan natin and experience na. Hindi, para truly experts yung magpa-final word. Siguro related do sa sinasabi ni Nico, no? Maganda kasi na hindi tayo nagdidikta, lalo na kung kamag-anak yan, maganda pakinggan kung bakit yun yung paniniwala nila, bakit hindi lang kung bakit sila naniniwala doon, no? Pero usually kasi itong naniniwala sa disinformation or may emotional yan na reason for believing. Hindi sila masyado nasisway naman talaga sa facts. Ginagamit din yun ng disinformation operators para nga maging shareable, para may hook yung content nila. No? Tapos baka naman i-acknowledge mo na nga, baka may basis yung sinasabi mo, pero hindi kaya pwede mo rin tingnan itong source na to, hindi kaya pwede mo rin tingnan itong ibang pwedeng pagkuha ng information. Baka lang meron tayong way forward from this. Pero kung hindi talaga sila maniniwala, hindi talaga sila makikinig sa'yo, wala kang magagawa rin talaga. Respetuhin mo na lang din at kasi hindi mo siya mapipilit na maniwala. Pwede mo siya bigyan ng all the resources that na available, no? Pero ayaw din naman natin dinidiktahan tayo, hindi naman din yun yung point ng demokrasya, hindi naman yun yung point ng society natin. So, at the end of the day, decision niya pa rin yun. Ano pa sabihin ko? Sinabi ng dalawang magaling. Pero according to age. Ang importante yung yung respeto nga sa kapwa natin, no. At huwag nating aawayin. No? Kasi pag inaway natin lalo lang siyang mapupush doon sa kanang paniniwala, no. Siguro matagal na paliwan na ganyan. No? So malumanay na
at may nahon na pag-uusap ang kailangan dyan. Pero alam mo, it will really take time eh. So dapat mapakita lang sa kanya na mali yung paniniwala niya. Kasi ako naniniwala na in the end, yung kanyang isip ay mabubuksan, no? So siguro may constant dialogue, ganito yung pag-uusapan niyo yung isang issue, siguro na hindi walang emosyon, no? At makita niya na mali nga ata ako, di ba? So siguro ang importante may pakita lang na merong hindi tama doon sa kanyang paniniwala sa isang paraan na mahinahon, no? At constant na dialogue. Hindi pwedeng awayin mo, o sigawan mo, o mali ka. Sabi mo. Kasi sa social media, nandiyan na yung sinasabi nila na bobo ka, bayaran ka, di ba? Pagka sinabayan mo yan ng sarili mong galit din, hindi kayo makakaintindihan. No? So siguro tingin ko, dialogue lang kailangan dyan. May point parang kailangan natin i-consider na yung mga taong nag-share ng ganyan, ng fake news. Biktima lang din sila. Hindi sila gumising one day at sinabi sa sarili nila, mag-share ako ng fake news today. Biktima lang din sila ng sistema na naging maluwag para kumalat ang kasinungalingan. And if I may add, sa sinabi niya ni Prof. Danny Araw, I think kailangan we have to start, John, sa school system na rin natin kasi ang number one source of ina-attack sa disinformation is history. So it's a historical revisionism and rewriting. So hindi lang to yung mga issue, mga na-kesyo meron ng Kalabuyo, di ba, yung isang politiko, talagang constant rewriting, conscious revision of what happened, especially during the martial law years. So, at yun nga, unfortunately, na nabago na even sa ating school system na hindi na naituturo yung nangyari. Kasi I remember I was in grade 6 nung 1986 People Power Revolution. Huwag kayong aangal. Talagang grade 6 ako noon. So, naging topic namin yun eh. Unti-unti paano nangyari ito, paano umabot. Tapos talagang tinuro sa amin. And then I remember na na-carry over din yan nung high school. So I was surprised. Constantly pala through the years, unti-unti na tinatanggal ang mga courses na yan, subject na yan sa school system natin. And nakita natin na pati yung ginagawang attempt like, ng mga kasama natin sa media, kagaya ito, mga ganitong usapan, sina-silence. Kagaya yung sinabi mo nga, John, kasi pinupuwersa na yung narrative on us na para sabihin na ito yung totoong version of history. At narinig ko nga si former First Lady Imelda Marcos, sabi niya, parati kaming namalain. Tahimik na kami ang biktima, yung mga kasinungalingan na sinabi sa amin, hindi kami lumaban. So, naging biktima pa sila ngayon, sila pa ang naging kawawa, di ba? So, kaya tuloy yung mga supporters na, tignan mo, ang bait-bait nila, di ba? Sila pa yung inaway, hindi sila gumaganti. Actually, willing pa sila magbigay ng pera pag sila nanalo, di ba? Ganun yung mga naririnig mong kwento na kahit yung decision sa korte dahil daw sa politika, kaya raw sila natalo sa mga kaso. So nakita mo na talagang, at yun nga isang malaking challenge yun. Kagaya sinabi ni Mogs na dialogue lang yan, pero how can you dialogue with someone who has locked himself or herself inside his own echo chamber na ayaw niya nang tumanggap ng mga ibang point of view. I think magaganda yung mga sinabi niyo na let's start small steps. At yun nga, wag nating iwanan ang social media. Parati ko rin sinasabi to sa mga estudyante ko. And even nung naimbitahan ako last week sa isang MIL forum na wag niyong iisipin na dahil ang followers niyo ay mga kamag-anakan niyo lang na hindi naririnig ang inyong point of view sa mga bagay-bagay. Mas maganda rin na i-share niyo yung mga facts na nakikita ninyo online from reputable news organizations like philstar.com, press1.ph, di ba? Na alam nyo na yung mga nababasa nyo ay talagang sinala at talagang verifiable, na talagang totoo. At hindi yan siya basta opinion lang or blog lang. Na talagang safe kayo, makatulong kayo na ma-educate ang mga tao in your own little way. Na hindi nyo na kailangan magkaroon ng podcast na kagaya nito sa YouTube channel
sa inyong sariling social media account lang, pwede na. Kasi kung yung mga troll, nakaka-influence sila. Sino ba naman sila, di ba? Nung nagsimula sila, kayo rin, magagawa nyo rin yun in your own little way. So, talagang, it's everybody's responsibility. At yun nga, nabasa ko na kung ano man yung mangyayari itong 2022, it will all start in the mind. Na binabago lahat yung ating perspective sa mga nangyayari sa paligid natin ngayong panahon na to. So, kaya, request ko lang, medyo emotional, no? Pagdasal niyo po, mga journalists. I think John will agree with this, na sa mga susunod na araw, it's really, really a tough world for us journalists. Lalo na sa mga probinsya, pag kino-cover na yung mga local elections. So, especially after November 15, kasi official na talaga yan. Wala na yung mga haka-haka, wala na yung bago mogs, no? Kasi wala pa itong noon yung mga substitution. Wala, well, alam na natin na sila na talagang tatakbo pero dahil nung 2016, nagamit na tuloy yan So, wala nang waiting game ngayon. Nag-aantay pa tayo, ilang araw na lang bago mag-November 15. Pero after that, simula na ho yan. Totoo na. Natin na, yun na John, di ba? Gapangan na ng mga reporters. Actually, nagsimula na Pa-Gcash na, Mogs, no? Oo. Simula na yan. Yun nga, hindi naman ho namin pinapangarap ng mga journalists na pagising namin, meron ng Ferrari sa aming mga garahe. Pagising namin, hindi naman namin pinapangarap yun. Kasi nga, ang aming, kagaya nga sinabi ni Nico, kung kami ay bayaran, hindi lang ganito itsura namin. Siguro, hindi na kami mag-aaksaya ng panahon na isinasang-alang-alang namin yung safety namin. Kasi talagang, hindi ho magandang delikado rin ho ang sitwasyon ng mga journalists rin sa Philippines. It's all based on fact na hindi ho namin kagaya nung sinasabi niyo na di ba nabasa niyo na sinisiraan niyo ang Pilipinas sa ibang bansa o ano mga sinasabi niyo, di ba yan ang accusation kay Maria Ressa? Well, hindi po, pag nire-report lang namin ho yung totoo, pasensya na kung hindi maganda natin kasi yun talaga nangyari. So hindi ho naman kami na kagaya nung dahil may alam niyo 'di ba sa pamilya pagkapangit yung nangyari naman sa pamilya mo ba 'di ba hindi ho ganoon gawain ng mga journalists kasi kailangan namin ibalita nakakita namin na patayan 'di ba i-report namin talaga yun. So yun po ang aming request sa inyo na sana suportahan niyo rin po ang mga ginagawa ng mga local journalists. Paano niyo susuportahan? Follow niyo syempre, subscribe and syempre sama niyo sa sa inyong mga dasal. So yun po, maraming salamat po. Thank you. So, John, salamat sa inyong Maraming salamat. Salamat kay Jonathan. Ang haba Thank you sa pag-imbita. So, reminder lang po sa ating mga listeners and viewers, ang press1.ph po ay nasa TikTok na. So, please click like and subscribe sa aming TikTok account. So, John, ikaw ba nasa TikTok? Ang feels wala, malapit na siguro pero hindi pa namin, inaaral pa namin sa ngayon. Pero maganda, wala nanonood ako mga sayaw-sayaw. Ganyan. May bunso kami kaya yun yung unang gumawa Hindi rin namin sa TikTok namin, sasayawan namin kayo. Ayan. Baka po one of these days makita niyo si Mogs na sumasayaw sa TikTok. Aming Press One channel. John, salamat hanggang sa muli. Maraming salamat ulit. Hanggang sa muli po sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa amin dito sa The Press Room ng press1.ph. Samahan niyo po kami susunod na episode para ating mas malilimang pag-usapan ang mga issue ng ating bayan. Ako po si Romel Lopez, kasama si Manny Mogato, si Nico Albedina at ang ating guest na si Jonathan De Santos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ingat po tayong lahat.